Sa gitna na nagkakaisang panalangin at pasasalamat, kapansin-pansin ang aktibong pakikilahok ng ating mga kapatid na Muslim sa ginanap na Bring Him Home, a prayer for Tatay Digong sa Esperanza, Sultan Kudarat. Narito ang balita ni Nicole de Guzman. Nagkaisa ang iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pagtitipon upang ipagdasal at alalahanin ang pamana ng kanilang minamahal na leader. Kasama sa daan-daang dumalo sa pagtitipon ng ating mga kapatid na Muslim na nagpakita ng kanilang patuloy na paggalang at pagpapahalaga sa dating Pangulo. Ayon sa ilan sa kanila, si Duterte ay kinilala hindi lamang bilang isang matapang na leader kundi bilang isang kaibigan ng komunidad ng mga Muslim sa Mindanao. Sa kanilang pananalita, binigyan diin ng mga dumalong kasapi ng Muslim community ang papel ni Duterte sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagsugpo sa pamamagitan ng droga, lalo na sa Mindanao. Sa lahat ng Muslim at Christian, kaya nandito kami sa Esperanza para makasupport kami kay Digong. At parang kinidnap nila BBM si Digong. Kaya nandito kami kahit na malayo kami, galing kami Kapaya, nasuportado kami na maibalik na si Digong dito sa Pilipinas. Dahil sa droga, lalong lumakas ang droga dito sa Pilipinas. Sa gitna ng taimtim na panalangin, naging mas maingay ang sigaw ng mga tao para sa hustisya at katotohanan. Narinig ang mga panawagan ng Bring Him Home at huwag natin siyang pabayaan. Mula sa nagkakaisang masa, may mga dumalo rin na nagpahayag ng kanilang pagdismaya at galit sa di umano'y pagtataksil na administrasyon ngayon sa dating Pangulo. Makita man nato sa social media nga daghag nga matay, mga anak nga pamatyon sa sarili nilang amahan, mga anak nga patay mismo sa ilang sarili pong amahan o mga magatiayon nga magpinatyanay po kay tungod adik o ang ato ang presidente kay adik. Karon nami diri tanan nagtabok-tabok kay tungod musuporta mi kay Tatay Diggs. Lalo na niya ang droga karon nas naglala, wala na safety sa Pilipinas, mga kabataan dili na makagawas ang mga unsang oras sa gabi kay tungod dili na safe ang atong lugar karon sa Pilipinas. Ang akong masulti karon nga administrasyon mga traidor kamong dako, mga traidor gyud, sobraan ka traidor. Human magitagaan og chance diri sa Pilipinas nga makalingkod, pero inyohang giguba ang trust sa mga tao. Nanatili naman sumusubaybay ang mga taga-Esperanza sa live broadcast na programa sa Liwas ng Bonifacio sa Maynila. Sa pamamagitan ng malaking screen at live stream setups, pinapanood ng mga dumalo ang sambayan ng programa sa buong bansa. Ito ay bahagi ng isang malawakang pagtitipon kung saan ang iba't ibang lungsod at lalawigan ay nagkakaroon din ng kani-kanilang prayer gathering upang ipakita ang patuloy na suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Ay, hindi ka magproblema. Ari kami nga nagasuporta nga taga-Sultan Kudarat. Nga nagasupport sa imo nga ibalik ka sa amon nga bansa. Sa tanan nga damo nga presidente ang nag-agi sa sining nga Pilipinas, ikaw ang the best para sa amon tay. Karon akong ginapanawagan ang tanan karon nga atong pagkausahan ang PDP laban under kay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga karon pagaisla na, pagahindloan na ang Pilipinas. Kuon ang tanan nga mga traidor, kuon ang tanang mga corrupt number 1 diri sa Pilipinas. Habang patuloy ang pagdarasal at pagbabahagi ng mga alaala sa Barangay Silyaw Gym, nanatili namang nakatutok ang mga dumalo sa mga ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kondisyon, patuloy ang pagbuhos ng suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na rito sa Sultan Kudarat kung saan sama-samang itinataas ang panalangin para sa kanyang kalusugan at kapayapaan. Ang Bring Him Home, a prayer for Tatay Digong ay patunay ang pagmamahal at respeto sa dating Pangulo ay nanatiling matatag. Sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya, pinatunayan ng mga dumalo sa higit sa lahat ang pagkakaisa at respeto ang tunay nagpapalakas sa ating bayan. Mula rito sa Sultan Kudarat, Nicole de Guzman, ang inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.